Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nagsusulat si Gangyon, ay bigla naman itong natigilan, dahil sa may naramdaman itong dumating, kaya naman nang lumabas ito ay nakita nito ang ating bida at agad na napayakap dito, matapos ay sa isip nito ay napasabi siya na matagal na din mula ng huli nilang pagkikita, at dumating ito sa tamang lugar. Narinig naman ito ng kanyang kapatid kaya naman ay agad itong napatanong na kung saan naman ito magtutungo sa ganitong oras na ng gabi, ngunit nagulat naman ito nang makita ang kanyang kapatid na nakayakap na kay Yeonjuka. Nahihiya naman itong binati siya ng ating bida at sinabi na matagal-tagal na din mula nang nagkita sila at nabalitaan niya na siya ay nasa malapit lamang kaya naman ay napagpasyahan niya na bisitahin ito. Dahil sa nakita naman nito ay hindi siya makapaniwala na makita ang kapatid nito na nakayakap sa kanya, kaya naman ay napasabi na lamang ito na hindi niya alam kung anong nangyayari dito ngunit masaya siyang makita siya, kaya naman ay agad niyang pinapasok ang mga ito sa loob. Matapos na makapasok ay sinabi ng kuya ni Gangyon na matapos niyang makababa ng Mount Wufeng ay lagi na nila siyang pinag-uusapan, kaya naman ngayon ay masaya siya na sa wakas ay tinanggap nito ang kanyang suhestyon na umalis na sa pamumuhay bilang isang bandido. Sabi naman dito ng ating bida na sa halip na umalis siya sa pamumuhay bilang isang bandido ay naisip nito na nais lamang niyang makita ng sandali ang kung anong mayroon sa labas ng mundo sa kagubatan. Matapos ay agad naman itong binati si Gangyon at sinabi na halos 10 taon na ang nakakalipas ngunit hindi pa din niya itong nagawang makalimutan. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay binigyan lamang ng isang masayang ekspresyon. Dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na maging siya ay hindi din nagawang makalimutan ito at kapag natatakot ito sa gabi ay lagi siya nitong naiisip. Sabi pa nito na minsan pa ay nagawa niyang makatagpo ng isang diwata at kamukhang kamukha niya ito. Nang bigla nitong sinabi na minsan ay naisip niya na baka nagpapanggap lamang itong isang diwata upang tulungan siya. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida, dahil sa bigla na lamang na hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Sa nakitang ito naman ng kuya ni Gangyon, ay agad naman niyang kinuha ang atensyon ng ating bida, at sinabi na may nabanggit itong patungkol sa pag-ubos sa mga Dark Spectral Sect sa kanya kanina, kaya naman ay nais nitong marinig ang buong detalye patungkol doon. Nahihiya naman itong sumagot at sinabi na nakagawa siya ng isang kasunduan sa Shattering Heavens Demon Lord kanina lamang, at pumayag itong asikasuhin ang patungkol sa Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang Bandit Union hideout sa lugar nito. Sa narinig na ito ng lalaki ay napasabi naman siya na ang bagay na iyon ay hindi niya inaasahan, dahil sa hindi nito naisip na ang Orthodox Alliance ay gagawa ng kahilingan ng pakikipag-alyansa sa Bandit Union. Bukod pa doon ay siya mismo ang mamumuno para doon, at siya ay ang tatayo sa unahan sa pinagsamang puwersa ng Order Sect at ng Chaos Sect sa paglaban sa puwersa ng Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay napatanong naman dito ang ating bida na kung bakit siya ang tatayo sa unahan ng mga ito. Dahil hindi naman niya sinabi na gagawin niya ang ganong bagay, dahil dito ay ipinaliwanag naman sa kaniya ni Yanggak na totoong hindi ito ang intensyon ng ating bida. Ngunit kapag ang kanilang head hideout leader ay maging matagumpay sa kanyang pakikipag-usap sa mga Shaolin, ay ito mismo ang itsura nito sa panglabas kung titignan, at ngayon dahil sa pananakop ng Dark Spectral Sect sa martial world, ay ang labis na nakakaranas ng matinding pagkakapinsala ay ang mga tao ng Order Sect. Sabi pa nito na kalimutan na niya ang patungkol sa mga Dark Spectral Sect's 100-headed demonic kings. Dahil kahit ang karamihan sa kanila ay nagawang matalo sa 10-headed demon soldier at nagtamo ng malaking mga pagkatalo, at ang halos lahat ng mga sect na nawala ng hindi mabilang na mga master, ay ngayon ay nakatuon sa pagsasaayos muli ng kanilang puwersa. Sabi pa nito na habang ang mga ito ay mayroong takot laban sa Dark Spectral Sect lalo na sa hindi mapigil ang paglakas ng kanilang puwersa. At kung sakaling magawa ni Yeonjuka na madurog ang mga ito, nang bigla naman na sumingit ang kuya ni Gangyon at sinabi na kung sakaling magawang madurog ng ating bida ang mga ito ay ang mga tao ay maaaring mag-umpisa ng maisip na ang Moonslashing Swordsman ay muli nang bumalik. Sa nangyari ay napasabi na lamang dito si Yeonjuka na hindi niya nais ang ganong klase ng bagay. Nang bigla naman nitong sinabi na kahit ano pang kaso ay ang kanyang pangalan ay kakalat sa buong kalupaan.
Kaya naman ay tinanong niya ito na kung magiging ayos lamang ba ito sa kanya, dahil ang Dark Spectral Sect ay napakalakas upang magawang matalo ang kanilang mga magulang, at kung ang ating bida ang kanilang magiging target, ay maaari niyang makita ang kanyang sarili na nasa mahirap at hindi magandang sitwasyon na mahirap na kaharipan. Agad naman na sinagot ito ni Yonjuka at sinabi na wala siyang pake sa bagay na iyon, dahil sa nakapagdesisyon na siya na wasakin silang lahat. Sabi pa nito na ito ay dahil sa ang kanilang mga pagkilos ay masiyadong nagpapaalala sa kanyang nakaraan at hindi siya natutuwa sa pagsasaya ng mga ito habang may kung sinong mas mahina sa kanila ang pinapahirapan. Kaya naman sa unang pagkakataon ay nagkaroon na siya ng lakas upang gumanti, at ngayon ay hindi na nito pahahayaan na yumuko na lamang at magtago sa takot. Sabi pa nito na para lamang itong kung papaanong protektahan siya ni Gangyon noong nakalipas na 10 taon, at ngayon na mayroon na siyang kapangyarihan, ay gagamitin niya ito upang iligtas ang ibang tao mula sa kanilang kalupitan. Sa nangyari ay natuwa naman si Gangyon sa mga sinabi ng ating bida. Habang pinagmamasdan naman ito ng kuya ni Gangyon ay napapasabi ito sa kanyang sarili na kung kailangan ba nilang maghawakan ng mahigpit sa kanyang harapan, at hindi pa ito handa na ipamigay ang kanyang kapatid sa kahit na sino. Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na alam naman nito ang lakas ng mga 10-headed demon soldier ng Dark Spectral Sect, at ito ay hindi kung ano na basta na lamang na maliitin matapos na siya mismo ang nakaranas nito, at bilang isang head sentinel ay maari nitong isa-isahing ubusin ang mga ito sa loob ng Bandit Union. Ngunit sabi nito na kung sakaling magpadala ang mga ito ng hindi mabilang na mga master upang paslangin siya, ay ang kaharipan ang mga bastardo na iyon ng mag-isa. Sila na nagbabagong anyo bilang mga mababangas na halimaw ay sa tingin niya ay mukhang mahihirapan ito, nang bigla naman na nagsalita si Gangyon at sinabi na sasamahan nito ang ating bida. Sa nangyari ay napasabi naman ng kapatid nito na mukhang nagsasalita ito ng hindi namang importante. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang ibig nitong sabihin na sasama ito kay Yonjuka. Hindi naman ito sumagot at masaya lamang na nakatingin sa ating bida, upang tignan din ito ni Yonjuka ng kaparehas na pagtingin. Sa nangyari ay wala naman nang nasabi dito ang kanyang kapatid habang pinagmamasdan ang mahigpit nilang pagkakahawak sa isa't isa. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa first tower ng Zhengzhou, ay sinabi ng Shattering Heavens Demon Lord na isang karangalan ang makita sila ng personal. Sabi naman ng dumating na matagal-tagal din mula nun, at sa mga oras na iyon na hindi nila nakita ito ay mas mukha pa itong naging malakas. Nang napasabi naman ng isang Shaolin na kung bakit sa isang bahay para usan nito napili ang makipagkita, dahil para sa kanilang mga monghe ay ang lugar na ito ay makasalanan, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na isa itong senyales na nais lamang nitong asarin sila. Masaya naman na napasabi ito na masyado ng masama ang patungkol doon, dahil ang nais lamang niya ay ang makipag-usap sa mga ito sa isang pinakamagarang lugar sa Zhengzhou. At kahit ang matataas na ranggo ng Imperial Family ay palagi din na nagtutungo dito upang magtsaa, kaya naman ay sa tingin niya na walang rason upang magalit sila. Nang bigla naman na may nagsalita at ito ay ang pinuno ng mga monghe at sinabi na ang lugar ay isa lamang hamak na lugar. Dahil hanggat ang kanilang mga puso ay nananatiling dalisay ay wala namang kaso sa bagay na iyon. Dahil dito ay napasabi naman ng pinuno ng Bandit Union na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa isang pinuno ng Shaolin dahil sa ibang-iba talaga ito. Kaya naman sabi nito na hayaan na nila ang mga iba pang mga pagbati at umpisahan na nilang pag-usapan ang ipinunta nila dito. Sabi nito na ang patungkol sa pansamantalang kahilingan ng pakikipag-alyansa na nais nito sa kanila kaugnay sa Dark Spectral Sect, ay mayroon lamang siyang isang kondisyon upang tanggapin ito, at ito ay ang pagbabawal nila sa muling pagtatayo ng Crouching Dragon Estate, dahil kung maipapangako nila ito sa kanya ay sisiguraduhin niya na dudurugin niya ang buong Dark Spectral Sect para sa kanila. Sabi naman ng isa na sila ay ang pundasyon ng Order Sect at ang Crouching Dragon Estate ay sinusubukan na muling buhayin.
Kaya naman ay tinanong nito ang pinuno ng Bandit Union na kung iniisip ba nito na sila sa Order Sect ay sisang-ayon sa pagbabawal sa kanilang muling pagbangon. Sabi din ng isang monghe na base sa kanyang nalaman na ang Crouching Dragon Estate ay labis na nagdudusa dahil sa Bandit Union noong nakaraan patungkol sa mga Merchant Union, kaya naman ay anong rason para sa kanila na kamuhian ng Crouching Dragon Estate ng ganon. Sumagot naman ito at sinabi na wala siyang personal na galit sa mga ito, subalit ang kanilang head sentinel ay mayroong rason, sapat upang kamuhian ang buong Crouching Dragon Estate, at bukod pa doon ay sa lahat ng kanyang mga tauhan, ay ang taong wawasak sa buong Dark Spectral Sect ay hindi siya, kung hindi ang taong kanyang sinasabi, ang kanilang head sentinel. Dahil dito ay napasabi naman ang pinuno ng Shaolin na sa ngayon ay wala silang rason o intensyon na sumang-ayon sa pagbabawal sa muling pagbangon ng Crouching Dragon Estate at magdeklara ng malawakang digmaan laban sa Dark Spectral Sect gamit ang puwersa ng Bandit Union. Subalit sabi nito na depende sa kung gaano kalakas ang sinasabi nitong Head Sentinel, ay maaaring magbago ang kanilang desisyon. Kaya naman ay tinanong nito ang pinuno ng Bandit Union na kung gaano ba kalakas ang taong sinasabi nito sa kanya, siya na isa sa top 10 greatest martial master. Seryoso naman itong sumagot at sinabi na sinisigurado niya ito dahil siya mismo ay nagawang labanan ang sinasabi nitong Head Sentinel, at naniniwala siya na kapag ninais nitong sumali sa mga ranggo ng top 10 greatest master ay wala itong magiging problema na kahit na ano. Sa mga narinig na ito ng pinuno ng Shaolin ay napasabi ito na ang isang layman sok ay hindi marunong na magmalabi sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ay sa ngayon ay panghahawakan niya ang kanyang mga salita para dito. Dahil sa ang Order Sect ay labis na nagdusa sa matinding pagkakatalo, ay mayroon na lamang silang maliit na pagpipilian at ito ay ang tanggapin ang puwersahang kahilingan ng Shattering Heavens Demon Lord, at ang desisyon na ito, ay idinala sa Alliance of Justice Headquarters sa Southern Jili, Province of Nanjing. Ang pagkakatalo ng 10 Greatest Master, ang pagkakabure sa buong Nangang Clan at maging ang Crouching Dragon Estate, ang pagkakatalo ng Righteous Heaven School Leader at ang kabiguan sa pagtalo sa Galaxy Estate, ay ang Order Sect ay ganap ng walang nagawa. Habang binabasa naman ng Martial Alliance Leader, Gale Lightning Blade na si Jiang Kangho ang liham na dumating sa kanya, ay napasabi na lamang ito na ito pala ang dahilan kung bakit sila nagdesisyon ng ganito. Ang Martial Alliance Leader ay sumangayon na din sa naging desisyon ng mga Shaolin sa pagsupil sa buong Dark Spectral Sect, at ang ibig sabihin lamang nito ay ang Order Sect ay kinailangan na sumuko sa Chaos Sect at sa Bandit Union. Sa nangyari ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang paglunok ng kanilang mga pride ay ang tangi lamang paraan upang magpatuloy sila sa kanilang paghinga, kaya naman ay ang iba ay mas pinili na lamang na manahimik at hindi na tumutol pa. Habang binabasa naman ng isa sa 10 Greatest Master, ang Righteous Grandmaster na si Li Yuijong ang balita patungkol dito, ay napasabi na lamang siya na kung ang mundo ng martial world ay malaman ang patungkol dito ay ang buong Alliance of Justice ay magiging isang katawa-tawa na lamang, gayunpaman ay hindi nito naisip na ang bastardong bata na iyon ay ang mamumuno para sa pagsalakay, kaya naman ay napapatanong ang dating nakaharap ng ating bida na kung gaano na kaya naging malakas ang batang iyon, at kung dumating ang isang oportunidad, ay nais niyang makita ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Makalipas naman ang isang linggo sa Zhengzhou, napapatanong ang kapatid ni Nang Gangyon na kung sino naman ang mga dumating sa kanila. Sabi naman ng mga ito na sila ay nagmula sa Zhengzhou branch ng Alliance of Justice, at siya ay si Ciel Chaso ng Heavenly Sword School, at ang isa naman ay si Yu Jonsik ng Golden Sword Sect. Sabi ng isa na hindi sila makasigurado kung kaya ba talaga ng Bandit Union ang makayanan ang puwersa ng Dark Spectral Sect. Ngunit ang pagsunod sa ipinag-uutos sa kanila ng Alliance of Justice ay nagawa silang mapapayag na sumama sa paglalakbay na ito. Napasabi naman dito ang ating bida na mukhang nagkaroon pa sila ng ibang pabigat na makakasama dahil mukhang hindi naman kaya ng mga ito ang makatagal sa kanilang sariling laban, nang bigla naman na nagsalita ang isa at sinabi na huwag nilang kakalimutan na sa pagtatapos ng araw ay sila pa din ay hamak lamang na mga bandido ng kagubatan,
at naparito lamang sila upang makita kung talaga ba na may kakayahan ang mga ito na matalo ang Dark Spectral Sect. Masaya naman na inasar ito ng matandang si Yanggak at sinabi na kung dahil ba sa ang Order Sect ay nagawa lamang na madurog ng Dark Spectral Sect. Ay inaasahan ba ng mga ito na sasapitan nila ang kaparehas na kapalaran ng mga ito? Sa nangyari ay nagalit naman ang mga dumating at agad na naghanda upang bumunot ng kanilang mga sandata, at tinanong ang matanda na kung anong lakas ng loob nitong harap-harapan na insultuhan sila, dahil mas mainam pa na paslangin niya ang mga ito at mag-isang kaharipan ng Dark Spectral Sect. Nang bigla naman na may nagsalita sa kanilang likudan at sinabi na hindi siya makapaniwala at napapatanong na kung bakit ang lahat ay kailangan na umakto ng ganito. Sabi pa nito na kung hindi ba ay ang kanilang kalaban ay ang Dark Spectral Sect lamang, kaya naman ay wag na silang magsayang pa ng oras sa mga pagtatalo. Dagdag pa nito na sisiguraduhin nila na hindi sila magiging sagabal sa ating bida hanggat maari, kaya naman ay hindi nito kailangan na kamuhian sila. Matapos ay agad siyang nagpakilala at sinabi na siya ay si Jin Sealhan ng Chang'an Sect, at inaasahan niya ang maayos na pakikipagtrabaho sa mga ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.